Isang desisyon lang at nabaligtad ang karera ni Jamie Malonzo. Mula sa pagiging isa sa pinakamalalaking player ng Barangay Ginebra at Gilas Pilipinas, naging sentro siya ng matinding kontrobersya matapos piliing ituloy ang pangarap na maglaro sa Japan. Ngunit hindi inaasahan ng marami na mabilis ding matatapos ang unang yugto ng kanyang international career. Para sa ilan, karma raw iyon. Para naman sa iba, isa lamang itong malaking pagsubok. Ano ba talaga ang nangyari? Tama ba ang naging desisyon niya? O ito ang pinakamalaking pagkakamali ng kanyang karera? Alamin natin ang buong kwento. Bago sumikat sa PBA, nagsimula ang basketball journey ni Jamie Malonzo sa Seattle, Washington. Isa siyang Filipino-American na naglaro sa OD High School, Highline College at Portland State University sa NCAA Division I, kung saan unang napansin ang kanyang pambihirang athleticism at high-flying style of play. Noong 2019, dumating siya sa Pilipinas upang maglaro para sa De La Salle University. Kahit isang season lang siya sa UAAP, agad siyang naging standout dahil sa kanyang scoring, rebounding at mga highlight dunks. Dahil dito, napabilang siya sa UAAP Mythical Team at naging isa sa pinakainaabangang prospects sa bansa. Noong 2021 PBA Rookie Draft, pinili siya bilang second overall pick ng Northport Batang Pier. Hindi nagtagal, agad niyang pinatunayan ang kanyang halaga sa pamamagitan ng matitinding depensa, rebounds at explosive plays na mabilis nagpasikat sa kanya sa PBA. Ngunit mas lalo pang sumikat ang kanyang pangalan nang matrade siya sa Barangay Ginebra, San Miguel. Kapag maganda ang laro mo sa Ginebra, mas mabilis kang makikilala sa buong bansa. Sa ilalim ni Coach Tim Cone, mas naging disiplinado ang kanyang laro. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Hindi na lamang siya umaasa sa athleticism. Mas gumanda ang kanyang depensa, three-point shooting at decision-making. Naging mahalagang bahagi siya ng sistema ng koponan. Isa sa pinakamalaking tagumpay niya ay ang pagtulong sa Ginebra na manalo ng PBA Commissioner's Cup Championship. Kasama sina Justin Brownlee, Scotty Thompson at Christian Standhardinger, naging isa siya sa pinakaimportanteng piyesa ng koponan. Hindi rin nagtagal ay napili siya sa PBA Mythical First Team at naging PBA All-Star. Para sa maraming basketball fans, si Jamie Malonzo ang isa sa pinakamagandang halimbawa ng modernong forward sa Pilipinas. Kaya niyang maglaro bilang small forward o power forward. Kaya niyang dumepensa sa iba't ibang posisyon at kaya rin niyang tumira mula sa labas. Bukod sa PBA, naging mahalagang bahagi rin si Jamie Malonzo ng Gilas Pilipinas matapos kilalanin ng FIBA bilang local player. Bagamat hindi siya palaging nangunguna sa scoring, malaki ang naiaambag niya sa depensa, rebounding at hustle plays. Dahil sa kanyang versatility at athleticism, naging isa siya sa mga inaasahang pangunahing forwards ng pambansang koponan. Ngunit habang nasa rurok ng kanyang karera, isang kontrobersya ang yumanig sa kanyang pangalan. Noong Pebrero 2024, nag-viral sa social media ang video ng isang gulo sa Bonifacio Global City o BGC kung saan sangkot si Jamie Malonzo. Sa kumalat na footage, makikitang nagkaroon ng pisikal na komprontasyon sa loob ng isang fast food restaurant. Sa mga huling sandali ng insidente, makikitang napabagsak si Malonzo at nakatanggap ng ilang suntok bago agad umawat ang mga taong naroon upang hindi na lumala ang gulo. Dahil sa insidente, nagtamo siya ng mga pasa at pinsala sa mukha, bagay na agad napansin ng mga fans nang kumalat ang video. Lalo itong naging malaking usapin dahil nangyari ang insidente ilang araw bago ang isang mahalagang assignment ng Gilas Pilipinas. Marami ang bumatikos sa kanya dahil sa pagkakasangkot sa gulo, habang may ilan namang nagsabing hindi dapat husgahan ang buong pangyayari batay lamang sa maikling video na kumalat online. Matapos ang insidente, humingi ng paumanhin si Malonzo sa kanyang pamilya, mga taga-suporta sa kanyang koponan at sa basketball community. Pero ang pinakamalaking kontrobersya ay dumating nang piliin niyang ipagpatuloy ang kanyang career sa Japan. Matagal ng pangarap ni Jamie Malonzo ang makapaglaro sa isang international league.
Hindi rin lihim na mas malaki ang kinikita ng mga manlalaro sa Japan kumpara sa PBA. Bukod sa mas mataas na sweldo, may kasama pang mga benepisyo tulad ng tirahan at iba pang suporta mula sa koponan. Para sa isang professional athlete na maikli lamang ang playing career, napakalaking oportunidad nito. Gayunpaman, hindi lahat ay natuwa sa kanyang naging desisyon. May mga fans na nagsabing tama lamang ang kanyang ginawa dahil dapat unahin ng isang atleta ang kanyang kinabukasan. Ngunit mayroon ding mga nagsabing iniwan niya ang koponang nagbigay sa kanya ng pagkakataon upang sumikat. Sa social media, naging mainit ang usapan. Ang ilan ay nagsabing praktikal lamang ang kanyang desisyon, habang ang iba naman ay nagsabing pera lamang ang kanyang habol. Pagdating niya sa Japan, marami ang umasa na agad siyang magiging isa sa mga pinakamahusay na Asian imports. Ngunit hindi naging madali ang kanyang adjustment. Limitado ang kanyang playing time at hindi niya nakuha ang papel na inaasahan ng marami. Sa halip na maging pangunahing bahagi ng rotation, kakaunti lamang ang minutong ibinigay sa kanya. Dahil dito, hindi rin lumabas ang kanyang tunay na laro. Kalaunan ay natapos ang kanyang unang stint sa Japan. Doon nagsimula ang matinding pambabatikos. Maraming bashers ang nagsabing ayan ang karma. May iba pang nagsabing pang PBA lang daw ang kanyang laro. May nagsabi ring nagkamali siya sa pag-alis ng Pilipinas. Ngunit para sa kanyang mga supporters, hindi patas ang mga batikos. Ayon sa kanila, paano mo mahuhusgahan ang isang manlalaro kung halos wala naman siyang pagkakataong maglaro? Hindi raw sapat ang ilang minutong playing time upang ipakita ang tunay niyang kakayahan. Sa kabila ng lahat ng negatibong komento, hindi sumuko si Jamie Malonzo. Sa halip na makipagsagutan sa social media, pinili niyang mag-training at pagbutihin ang kanyang kondisyon. Alam niyang sa professional sports, mabilis magbago ang sitwasyon. Isang magandang oportunidad lang ang kailangan upang makabalik. At ngayon muling nabuksan ang pinto para sa kanya sa Japan. Isa na naman itong bagong simula. Isa na namang pagkakataon upang patunayan na hindi pa tapos ang kanyang kwento. Ang tanong ng marami ay ito, makakabawi kaya siya? Mapapatahimik kaya niya ang kanyang mga kritiko? O magiging simula ba ito ng mas matagumpay na international career? Hindi maikakaila na si Jamie Malonzo ay isa sa mga pinaka-athletic na Pilipinong basketball player ng kanyang henerasyon. Napatunayan na niya ang sarili sa UAAP, sa PBA at sa Gilas, Pilipinas. Ngunit ngayon ibang hamon ang kanyang kinakaharap. Hindi na sapat ang talento lamang. Kailangan niyang patunayan na kaya niyang magtagumpay sa international level. Sa huli, ang kwento ni Jamie Malonzo ay patunay na hindi madali ang pagpili sa pagitan ng katapatan, pangarap at mas magandang oportunidad. Maaaring hati ang opinyon ng mga tao pero iisa lang ang sigurado. Nasa kanya ngayon ang pagkakataong patunayan na tama ang naging desisyon niya.